Ibabalik po ang unang balita. Pilit na nagpapakatatag ang mga nasunugang residente sa Sampaloc, Maynila. Nagpapasalamat rin sila na walang napahamak sa kanilang mag-anak. May live report si Isay Reyes. Isay. Rhea, masakit nga para sa ilang mga residente dito ang nangyaring sunog kahapon dahil lubos daw nilang pinaghirapan ang pagpupundar ng kanilang mga kagamitan dito. Pero sa kabila daw nito, pipilitin pa rin nilang makaahon mula sa sakunang ito. Maagang gumising si Norman Makay para magkalkal ng mga tila basura na nagmula sa mga nasunugang bahay. Umaasang baka mayroon pa siyang makita dito na pwedeng mapakinabangan. Wala kasing kahit anong natira sa kanilang bahay dito. Nang amin kasing ikutin ang mga nasunugang lugar kanina, halos wala nang ang natira sa mga bahay dito. Ang ilang pader na lamang ang natira pero halos inabo daw ang lahat ng mga laman nito sa loob. Nagkalat pa rin ang mga yero, bubog at tagpi-tagping kahoy dito dahil hindi pa nalilinisan ng mga residente. Amoy usok pa rin at may nakita pa rin kaming lumalabas na usok sa ilang parte ng lugar. Si Marlene Apelido, nasa eskwelahan daw siya ng kanyang anak kahapon nang nangyari ang sunog. Ang kanya namang asawa ay nasa trabaho. Masakit man daw ang nangyari, mabuti daw at ligtas naman ang kanilang mga anak. Pero hindi pa rin niya maisip kung paano nila malalagpasan ang sakunang ito. Ang bilyaran na kanilang binabantayan ay dati na daw tambayan nilang mga residente dito. Mabuti na lamang at nasunog man ang mga kagamitan sa loob nito, natira pa rin ang bubong at mga dingding nito. Kaya ngayon, ito ang nagmimistulang silong na rin ng mga residenteng nasunugan. Nagkakalkal po baka may mga gamit po mga buo, mapakikinabangan po. Ubus lahat po eh. Wala po inaligkis eh. Kung di suot lang na damit. Siyempre parang pinangungutang mo lang yun. Para lang maipundar mo. Tapos ngayon bigla na lang. Hindi lang din naman ako eh. As in yung kuya ko, kung laki ng bahay niya. Milyon din ang nawala. Rhea, nang makapanayam nga natin ng ilang mga bata dito, pati daw sila ay hindi na nakapasok sa kanilang mga eskwelahan kasi ang kanilang mga uniform at ibang gamit sa eskwela ay nasunog din. Kaya gayon na lamang nga ang apila o ang hiling ng mga residenteng nasunugan na sana daw ay mas marami pa silang matanggap na tulong. Rhea? Alright, maraming salamat, Isay Reyes. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng GMA News and Public Affairs na Pork Chop, pagsiyasat sa pork barrel ng Kongreso, natuklasan po naming milyon-milyong pisong pork barrel ng mga mambabatas ang napupunta pala sa mga probinsyang hindi naman nila kinakatawan sa Kongreso. Ano kaya ang epekto nito sa kanilang mga distrito? Ang report mula kay Deo Bugawisan. Ang maayos na kalsada daan patungo sa magandang kinabukasan. Ugat na dinadaluyan ng kalakalan, tulay para sa serbisyo ng pamahalaan. Pero kung ang mga kalsada raw ang sukatan ng kaunlaran, di na nagtataka si Mang Faustino kung bakit ang kanyang probinsya ang pinakamahirap sa buong bansa. Ganito ang karamihan ng mga kalsada sa Zamboanga del Norte. Kaya sa mga tulad ni Mang Faustino, ang mga ani at iba pang kalakal, hindi madaling maging pera. Gaano po katagal ang nilalakad niyo mula sa bahay niyo po hanggang dito sa market? 3 oras. Nako lang yan. Atras. Ang mismong mayor ng Leon Postigo, aminadong walang matinong kalsada sa kanilang lugar. Puro lang magandang daanan. Yung mga constituents natin, yung mga tao natin galing sa bundok, yung para mahirapan sila. They will be discouraged also in more production and pagpababa ng mga agricultural product. Mga ganitong problema raw ang tinutugunan ng PDAF o Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas o mas kilala sa tawag na pork barrel. Sa website ng Kongreso, malinaw na nakasaad ang gamit at pakay nito. Kesyo mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, tulong pinansyal o infrastrukturang tulad ng mga kalsada sa pamamagitan daw ng pork barrel, direktang naipaparamdam ng mga mambabatas sa mga distritong kanilang nasasakupan na may gobyernong maaasahan. Sa pork database ng GMA News Research, mula noong 2003 hanggang 2005 at 2009 hanggang 2010, lumalabas na sa pagpapagawa ng mga kalsada ang pangunahing pinagbuhusan ng pork barrel ng mga mambabatas. Halos 23 billion pesos o halos 3 piso sa bawat 10 pisong PDAF. Sa 56 na probinsya, kalsada ang numero 1 proyekto ng mga kongresista. Pero lumalabas ding hindi sa lahat ng pagkakataon napupunta sa sarili niyang distrito ang pork barrel ng isang congressman.
Sa loob ng 5 taong sakop ng pag-aaral, may 25 congressman ang nagpondo ng 46 na proyekto sa labas ng distritong kanilang nasasakupan. Umabot ito sa mahigit 100 milyong piso. 60% sa mga proyektong ito napunta sa mga lugar na mas maginhawa pa ang buhay kumpara sa mismong lugar na kinakatawan ng mambabatas na namudmod ng pork barrel. 2 congressman halimbawa ng isa sa pinakamahirap na probinsya sa bansa ang naglaan ng 3 milyong piso para sa 2 proyekto sa isang syudad sa Metro Manila. Isang dating kinatawan sa Central Luzon, nagpondo ng 15 million pesos road project sa Isabela. 29 million pesos naman ang inilaan ng isang dating kinatawan sa Ilocos Region para sa iba't ibang proyekto sa Metro Manila at Lanao del Sur. 2 dating congressman ng Northern Mindanao ang nagbigay ng financial assistance sa Metro Manila kahit di hamak na mas mahirap ang nasasakupan nilang lugar. Bakit yung hindi niya kinakatawan yung kanyang pangangalagaan, di ba? Meron sariling kinatawan yun eh. Kawawa naman yung mga tao na bumoto sa kanya, di ba? Kasi yun ang interest nila, yun ang primordial consideration. There is really nothing wrong as long as he's able to meet yung mga pangangailangan ng kanyang mga constituents. Paano nga ba namimili ng paggagamitan ng kanilang pork barrel ang mga mambabatas? Makikita sa taunang pambansang budget o General Appropriations Act ang listahan ng mga proyekto na maaaring paglaanan ng pork barrel. At ang nagpapatupad nito, ang DBM o Department of Budget and Management na siyang may hawak ng pera ng gobyerno. Sa nakalipas na dekada, halos hindi na bago ang listahan. Maliban sa ilang proyektong tinanggal noong 2010, gaya ng Agriculture and Fisheries Modernization Act o AFMA, sari-sari store at mga kagamitang pang-infrastruktura. Yung pork barrel, freed siya from restrictions and regulations that govern how public funds should be spent. Hanggat hindi tayo nakakapag-isip ng mas equitable na distribution of resources, dapat manatili ang pork barrel dahil ito ay nakakatulong sa mga mahihirap na mga barangay. Kaya sa huli, nasa kamay na raw ng mga mambabatas kung saan nila dadalhin ang kanilang pondo. Deo Bugawisan, GMA News. 3 taong gulang na batang lalaking nahulog sa isang manhole sa Colombia nailigtas. Nang buksan ang manhole, natagpuan ang batang nakakapit sa tubo para hindi siya matangay ng umaagos na tubig. Agad iniahon ng bata at dinala sa ospital para ma-check up kung nagtamo ng pinsala sa katawan. Isang araw nang nawawala ang bata bago siya natagpuan. Sa The Born Legacy ay Tagalog. Makapigil hinangan po ang mga eksenang kinunan sa Pilipinas kung saan hinahabol ng mga pulis ang mga bidang sina Jeremy Renner at Rachel Weisz. Sa isang tagpo, may Pilipinang extra na itinuturo ang tumatakbong si Weisz sa mga pulis. Ilang saglit pa ay na-corner na ng mga pulis sa eksenang ekskinita si Weisz at akmang huhuliin na siya ng mga otoridad. Dito ka! Papakawalan niya, bro! Pero to the rescue naman si Jeremy sa kanyang leading lady. Get down! You okay? Magbabalik pa po ako with more from Morning Chikahan, so stay tuned. Itinampok namin ang kwento ng batang si Charmael Manalon na unang dumulog sa GMA Kapuso Foundation dahil sa tumor sa kanyang mata. Marami po ang naantig, naiyak at natuwa sa pagsubaybay sa kwento ng masayahing bata na ilang buwan ding nakipaglaban sa sakit na cancer. At sa kanyang pamamaalam, balikan po natin ang masasayang alaalang iniwan ni Charmael. Dahil sa sakit na retinoblastoma, lumuwa na ang kanang mata ng 4 na taong gulang na si Charmael. Magmula ng ating itampok ang kanyang kwento, bumuhos ang tulong sa kanyang panawagan. Mula noon, malaki na ang naging pagbabago. Sinaluhan pa nga natin siya sa kanyang pinakamasayang araw, ang kanyang huling kaarawan. Happy birthday to you! Thank you! Wow! Ngunit nito lamang Martes, malungkot na ibinalita ng pamilya. Binawian na ng buhay si Charmael
sa kamay ko, lahat nangyari. Hanggang siya'y mawala ng malay. Nakita ko yung paghihirap niya kung paano siya lumaban. Alam niya, mahal namin siya eh. Nagkaroon siya ng tinatawag na disease progression. So, ibig po sabihin nun na yung diagnosis natin dati na retinoblastoma, lumala ang sitwasyon. Ito'y kumalat doon sa brain niya. At pag kumalat ang retinoblastoma sa brain, bihira ang nakakasurvive. Ang kanyang ate na si Shaira, pilit na pinipigilan ang mga luhang kay hirap ikubli. Sabi niya po sa akin, opo ate, magpapagaling po ako, mahal na mahal ko po kayong klase. Nasaan po ngayon yung kapatid ko? Masaya po siya. Ako po'y nagpapasalamat ng buong puso sa lahat po ng tumulong sa kanya at nagmahal sa kanya kahit hindi po siya kilala. Maikli man ang naging buhay ni Sharmel, lubos niya tayong pinasaya. At ang mga ngiting ito, hindi kailanman malilimutan. Hello pa! Thank you pa! GMA Kapuso! Ang GMA Kapuso Foundation ay taus-pusong nakikiramay sa pamilya ni Sharmel. Nagpapasalamat din po sila sa lahat ng tumulong at nagmalasakit sa munting anghel. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Ramon Severino na matyagang sumubaybay sa kalagayan ni Sharmel hanggang sa kahuli-hulihan. Para po sa inyong mga donasyon, magsadya lamang sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Maaari rin po kayo magdeposito sa anumang branch ng Cebuana Luilier o sa bank accounts ng GMA Kapuso Foundation. Pwede rin po mag-log on sa www.kapusofoundation.com. At ang hirit naming mamaya tricycle driver sa Quezon City, pinagbabaril dahil umano sa away pasahero. Isang babae sugatan matapos masagasaan ng tricycle sa Mandaluyong City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Yan, at sa aming pagbabalik, matatakam kayo sa ibibidyo naming pampahaba ng buhay. Eto na, Pansit Canton. Para siguro hanggang 100 years old ka, Mars. Ang gagawin ko. Diba? Paggawa ng canton noodles na mainam raw na kapalit ng kanin. Susunod na po yan sa pagbabalik ng unang hirit. Yum! Mami! Mami! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang. Know what to expect.